The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa olonggapol na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Okay, mga kaibigan, magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay sa programang Bigwas. Pasensya po kayo ha, medyo nahuhuli lagi ang Bigwas. Bagamat alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang Bigwas, nalilate minsan. Dahil kahit na medyo maaga tayong nakakarating sa studio, mayroon pa po tayong inaayos na mga dapat i-edit na mga video na dapat ninyong mapapanood. Kaya medyo kulang pa sa staff ang Bigwas para sa pag-i-edit ng kaya ginagawa kagad ng technical na magawa ng paraan para mapapanood at masyahan kayo sa aming mga i-expose na mga katiwalian o dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay sa programang Bigwas, lalo na po sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng Ustream, yung live stream ng Bigwas, at ganun din sa mga nasa ibang sulok ng daigdig. Yun, magandang umaga po. Ganun din po sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong Metro Manila. Ganun din ang Quezon City, Valenzuela, Bulacan. At ganun din dyan sa Pampanga hanggang Tarlac. At ganun din sa Bataan. Yan, hanggang Bataan po, sa pamamagitan lamang po ng aming antena ay mapapanood po ninyo ang programang Bigwas. Hanggang Sambales naman ito. At yung mga medyo malalayo pa, inaayos na namin ang mga cable namin para mapapanood po hanggang dyan sa mga malalayong lugar na gustong magsumbong sa programang Bigwas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakasubaybay magmula Bataan, dyan sa Dinalupihan, Hermosa, ganon din sa Orion, hanggang Limay at Maribeles, Bataan, hanggang Morong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga barangay opisyal ng Barangay Tipo, Hermosa, Bataan, magandang umaga po sa inyo. Alam ko na nakasubaybay kayo lagi sa akin. Kaya anuman ang inyong mga nagawa na kabutihan sa ating mga mamamayan dyan sa Bataan, mga taga Hermosa, taga Morong, sa mga opisyal, kung ano po yung nagawa ninyong kabutihan, na sa ating mga kababayan dyan ay maaari na amin naman pong ipaparating at ipababatid sa ating mga kababayan dyan sa Bataan.
hindi po kami nagiging bias. Bagamat kung mayroon namang mga ordinaryong mamamayan na nakakaalam ng inyong katiwalian at isinumbong sa bigwas, ay karapatan din nila na talagang isumbong sa amin at ilalabas naman din namin ang mga katiwalian. Kaya pasensyahan po tayo. Ang programang Bigwas ay pumupuri, bagamat pumupuna ng mga kapalpakan. Ayan po mga kaibigan, sa mga taga Dinalupihan Bataan, sa mga taga Barangay Roosevelt Dinalupihan, good morning hanggang Barangay Bangal Dinalupihan. Sa mga taga New Cabalan naman, diyan naman sa Iram, good morning sa grupo ng Iram Scavengers Association, at ganun din kay Magdalena Manayan ng Pinagpala Iram. Good morning sa inyo, lalo na po dyan sa mga taga Purok 5 Imedya, Purok 6, Purok 5, Basaya family. Yan ha. At ganun din kay Rudy Pung. Ay, si Rudy Pung ay nanonood na. At ganun din po, ay naman ako, napakarami na pong nagtatawiran at napakarami na rin pong nagpapahiwatig. Sinasabi ko na sa inyo habang papalapit na ang Oktubre, abay, may gusto nang tumalon. Ay, yung bakod namin gusto nang, may umaakyat na at gusto nang pumasok sa aming bakuran. Ayan ha. Hindi papayag si engineer. Huwag muna daw. Baka hindi matuklasan si engineer. Marami na po. Marami na nagpapahiwatig. Marami nang nagulat na lamang kami. Bakit nila biglang pinupuri? Ha? Sige, alam ko na yan. Malapit na ang Oktubre. Alam ko na pag-filing ng of candidacy, malalaman na natin kung sino na yung mga umaakyat na sa bakod namin at gusto nang pumasok sa aming bakuran. Paulino, maganda-handa ka na. Baka kunti na lang matira sa'yo dyan. Yun na. Ganun po mga kaibigan. Good morning din sa mga taga New Cabalan. Purok 2, Purok 3, Purok 7, Purok 1. Yan, sa Libas. Good morning mga taga Libas, Estadian family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa ating mga kababayan dyan sa Old Cabalan. Sa Forestry. Yan ganun din sa Gadingan, Gadingan, Los Santos family dyan sa may Old Cabalan, sa Malaking Bato. At yung terminal ng brown na jeep dyan sa Old Cabalan. Good morning sa inyong lahat. Mga taga Forestry, mabuhay kayo. Hindi ko na, napakarami na pala. Halos lahat nakatutok na yan sa atin. Mabuhay kayo mga taga Forestry. Ayun, at ayun naman, ay babalik po tayo kaagad para sa mga taga Sambales pa. Naabutan po tayo kaagad ng ating komersyal. Babalik po kaagad si Bigwas pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Binabati ko muna ang mga taga Bilyaran Ayong dyan sa Bilyaran ni Florencio ay nakatunganga na lahat. At mamaya marami kayong mapapanood ng mga expose. Kaya medyo nadidelay ako konti dahil nga yun sa pag-i-edit ng mga dapat naming ibibigay at ipapapanood sa inyo. Good morning. Diyan, kumusta na ba diyan? Kumusta na diyan sa Bilyaran ni Florencio, yung Okba, Olongapo City Billiard Association. Good morning. At ganoon din po sa mga taga buong Olongapo City. Sa 17 na mga barangay dito sa Olongapo, magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa mga taga Subic. Ganon dyan sa mga taga Castillejos. Yan sa Castillejos po mga kaibigan. Maraming salamat, lalo yung grupong ERT, yung Eagle Response Team. Ayun, hanggang Olongapo yan ay talagang mayroong organisasyon na talagang handang-handa na tumulong pagdating ng kalamidad. Ang Eagle Response Team, mamaya mapapanood ninyo yung aming balita dyan, ay amin na pong ipi-play mamaya yan. At ganoon naman, sa grupo ng ADA, itong siguro bukas, susunod araw ninyo mapapanood dito sa TV, bagamat binabati ko kayo, yung bagong mga opisyal ng ADA, yung AITA, anong ibig sabihin ng ADA? Yung grupo ng mga AITA na organisasyon nila yon, yung ADA. Binabati ko kayo at gagawan pa namin ng voice over yon, yung mga videong kinuha namin kahapon sa inyo doon sa mga bagong halal na mga opisyal ng ADA. Diyan sa Castillejos, Sambales kahapon, kinover po namin yan. Magandang araw sa inyong lahat. Talagang bilib ako sa grupo ng mga katutubo dyan.
Mabuhay po kayo. Ganon din mga kababayan sa San Marcelino. Magandang umaga sa inyong lahat. Lahat ng mga taga San Marcelino, San Antonio, San Narciso, San Felipe, hanggang Kabanggan at Butulan. Naimbag na bigat na kayo amin, mga kabsat. At ganon din sa ating mga kababayang siyempre, mga katutubo at sambalinyo. Maganday alo kayo mo kaganawan, mga kuyat, mga ate. At maayong buntag sa mga naminaw na nanaw na mga Bisaya diri sa Tibok Luzon. At ganoon naman din sa ating mga kababayang Kapampangan. Mayapa baki kayo nga naman. At salamalaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mayad nga timprano sa mga kuyunin. At maayong aga sa inyong tanan, mga Ilonggot, Ilongga. Makakasama po ninyo ako hanggang alas 11 po ng umaga. Ngayon po ay magbabasa po tayo kaagad ng inyong mga mensahe na pinadadala po sa pamamagitan po ng ating hotline. Ito naman, basahin ko muna dito sa isang Sir Tommy, pabati naman po yung mga mayor, mga mayor. Pabati naman po ang mga mayor family na nasa Santa Cruz, Zambales. At ganun din po dyan sa Subic. Salamat po. Mabuhay ang programang Bigwas. More power po. Maraming salamat. Galing po sa 0926. Yan ha. Okay, ito naman. Galing naman sa 0930. Ang dulo po ay 88. Ang sabi niya rito. Dapat po, sabi niya, mayroon kayong MTRCB rating ang inyong palabas. Dapat laging may SPG. Kasi di ninyo alam, may nakikinig na bata at nanonood sa inyo. Hindi dapat ninyo laging sinasabi ang mga 2, 3, 4, hunghang. Ngayon, hindi ko mabanggit-banggit yung 3 kasi siya yun eh. Yung pang-4 na babanggit ko yan, hunghang, kasi wala po yan sa dictionary. Kahit saan mo hanapin ang hunghang. Kaya nga yan ang ginagamit ng mga komentarista dahil pagdating sa libel, wala silang may puprove kung anong ibig sabihin ng hunghang. Kaya kung ikaw ay nagtitik sa akin ng ganon, mas marunong ka pa sa akin, ikaw na lang mag-broadcast. Alam ko po yung trabaho ko, wag mo kong turuan. Dahil sa tagal ko sa industriya ng mamamahayag, alam ko kung babanggitin ba ito o hindi. Ikaw lang ang nagsasabi nito. Itong 3 na ito, hindi ko sinasabi yan dito. At wag mo kaming turuan, alam namin ang ginagawa namin dito. Kaya yung hunghang at yung tinatawag na mayroon pa kaming ginagamit na termino, yan po'y wala sa diksyonaryo. Pasensya ka, maganda ang layunin mo. Pero wag mo kaming turuan. Kung kaya mo lang mag-broadcast ka na lang. Yung gawin mo, yung para sa inyo. Huwag dito sa amin. Huwag nyo kaming pakialaman. Alam namin. Kung mayroong MTRCB na nakasubaybay, dapat ang MTRCB ang magsasabi sa amin, hindi kayo. Wala po kayong alam pagdating sa ganon. Kung yung 3 katagang binanggit mo rito ay hindi ko po to ginagamit dahil alam namin na libelous. Pero itong hunghang, at itong gunggong, wala ito. Wala dito sa dictionary. Wag mo lang kunin doon sa Chinese. Yun. Pero yung sinasabi mong 2, hindi nangyayari yung binabanggit namin dito yan. Ngayon, kung ang politikong pinoprotektahan mo ay nasasabihan ko ng hunghang, alamin mo sa kanyang kukuti kung ano ang ibig sabihin ng hunghang. Wala po kayong alam pagdating sa mga termino namin. Kaya wag niyo po kaming turuan. Maraming salamat sa inyong pagpuna. Okay, dito naman, galing naman po sa... dito naman po galing sa isang texter natin. Ang sabi po niya ay, Sir, ano po ba ang channel ng sa cable kayo? Doon po sa 1 to 193 po kami. Sa Cat B, 93. Pagdating naman po doon sa 120 ata yun, 98. May 98, may 93. Doon sa 1 to 1,000 ay 805 po. Diyan po sa mga taga-Barito, sa Cat B po kami ay 805. Yan Good morning po sa inyong lahat. Ganyan naman dito sa
Dito sa mensahe po, galing naman dito sa 0949, ang dulo po'y 45. Good AM po, Sir Biguas. Pakibati po si Chuchay Princess Bibot. Sandra, nanonood po araw-araw po sa inyo. Marami pong salamat. Alam ko po, napakarami pong mga kabataan na nanonood po sa programang Biguas. Kasi kahadong isang araw lamang, pumunta lang ako ng Cebuana eh. Naglalakad na ako dahil malayo-layo yung service ko. Bumaba kami, naglakad na ako papuntang Cebuana. Napatalastas ko patuloy. Papunta ako sa isang pawn shop. Pagpasok, habang naglalakad ako yung mga bata nagsisigaw na eh. Sumisigaw na, Biguas, Biguas. Ibig sabihin, kilala nila ako. Kaya iniingatan ko ang mga kataga rito na hindi po ma-impluensyahan ang mga kabataan. Ang lagi ko na lamang sinasabi sa mga kabataan, mag-ingat kayo sa mga drug pusher na mga nagumagala at nang aalok sa inyo para masira ang inyong mga kinabukasan. At kung mayroon kayong magulang, nakikita ninyo mga kabataan na ang magulang ninyo ay nakita ninyong nagdudruga, hindi ko sinasabi sa inyo na wag na ninyong igalang ang inyong magulang. Pero talagang hindi dapat igalang. Kasi sila mismo ang makikitaan ng kapalpakan. May mga magulang na ganon, na pinakikita sa kanilang mga anak kung paano sila magdadrugs. Paano sila humithit ng marijuana. Kung tutuusin nga, hindi dapat ipakita sa mga kabataan, sa inyong mga anak, ang pag-iinom ninyo ng mga alak. At lalong hindi dapat ipaalam o ipakita sa kabataan na ang ama ay sino-sino na lamang na babae ang kinakasama. Dahil wala kang karapatan na mamayo sa iyong mga anak. Kapag ikaw, ama na palpak, ikaw ang ama na hindi huwaran, wala akong pinatutumbukan kung sinong politiko na yan. Alam na ninyo yan kung sino yan. Pero dapat ang magulang na yan, ang ama na yan, ay hindi dapat igalang ng kabataan. Paano mo mapapayuhan ang iyong anak na huwag mong gawin ito? Huwag mong gawin ito sa babae. Huwag kang gumawa ng kapalpakan. Huwag kang magdruga kung ang lahat ay nakikita sa iyo, pati ang pagkalasinggero mo. Paano mo mapapayuhan ang iyong mga anak? Pero doon sa mga kabataan, lalo na sa mga minor de edad, pag nakita ninyo ng inyong magulang na tumitirada ng drugs, pwede naman kayo mamasyal dito sa aming himpilan. Para yung magulang mo, yun ang ating didisiplinahin. Paano natin masugpo ang droga? Kung ang magulang ba ninyo at ang mga magulang pa ang nakikitaan ng mga anak ng gumagawa ng kapalpakan. Diba? Pasisya, pasintabi doon sa mga magulang na nasagasaan. Lalo na sa mga politiko. Lalo na doon sa mga nakaupo ngayon. Paano mo papapayuhan ang iyong anak na huwag kang mambabae anak, ikaw ang dami mong anak sa labas? Sige nga. Paano mo mapapayuhan ang anak mo? Huwag kang maglalasing anak. Nakikita ka. Papungay-pungay pa mata mo habang kumakanta. Di ba? Paano mo mapapayuhan ang iyong mga anak na huwag kayong gumawa ng kapalpakan ikaw mismo, palpak? Kaya dapat sa mga magulang, ipakita ninyo sa inyong mga anak na isa kayong modelong magulang. Hindi yung ipapakita ninyo sa inyong mga anak kung ano yung kabulastugan ninyo. Nandyan yung titirada kayo nandyan yung mga bata, nakaupo, hihit-hit kayo ng syabo. Matino ba kayong magulang? Ngayon, paano mo mapapayuhan yung anak mo? Yung anak mo gagala-gala na lamang. Dahil aburido utak nun paggagala-gala, kung ano-anong gagawin, hanggang sa mapipilitan gumawa ng kalukuhan. Paano mo ngayon mapapayuhan? Ikaw wala ka sa sariling katinuan. Di ba? Okay, ito naman. Galing sa mensahe naman po, galing sa isang sa loob ito ng SBMA. Good morning, pare ko. Pakibati naman ang mga nanonood sa programa mo ngayon na sa Santos Family, dyan sa Edelior Libas. Producer ko dyan kay paring Slag.
at kay Mars. Mars sa Bermejo family, sa Tipo, sa Rodelias family, yan ha, at Cohen family. At ganun din sa Aporto family, Lagunday family at kay Inso Himalin, congratulations, may medal po. Ayun ha, may medal naman pong naiuwi. At sa mga Gabiula family, dyan sa Gordon Heights, Santa Rita at Bahak-Bahak. At sa mga kapitbahay ko dito sa Santa Rita, sa Horseshoe, sa Nagwiwiting, dyan sa labas kay ate at kay Rivera family, sa bahay na inuupahan ko. Lahat sila ngayon ay nakatutok sa programang Bigwas. Salamat po, pare ko, from Mon Gabiula. Ayun. Good morning sa iyo, Mon. At ito naman, galing naman po sa ating kaibigan sa loob ng SBMA. Good evening, Sir Bigwas. Nakita na ba ng Olongapo City Health kung saan nanggagaling ang usok tuwing gabi? Alam ba nila na masama sa kalusugan ng mamamayan ang usok na yan? O yan, Bulag, Pipi, Bingi, ang lokal na pamahalaan. Tuwing gabi, malalanghap po ninyo ang usok ng basura na nanggagaling sa landfill. Anong ginawang aksyon ni Dante Ramos, ni Mayor Rolin Paulino? Anong pinaggagawa po ninyo ngayon? Makiramdam kayo, lumabas kayo sa aircon ninyong tahanan at amuyin ninyo. Sabagay naaamoy siguro ni Mayor yan dahil lagi naman sa labas yan eh. Oh, lumabas lang din siya diyan sa kanyang kotse, sa kanyang sasakyan. Naaamoy niya yan. Nangangamoy ang basura gabi-gabi. Masama sa kalusugan ng mamamayan yan. Pero kayo, walang pakialam. O, di ba? Wala pa rin kayo pakialam. Bagamat, nagpaplano pa kayong mangutang sa land bank ng 700 million para karagdagan dyan sa landfill na yan. Di ba yung landfill na yan na ayaw mo, Mayor? O, ngayon, mangungutang ka na naman. O, ayusin mo muna. Kailangan hindi kakalat ang usok ng basura sa landfill. Nakakarating na po dito gabi-gabi. Yan ha, nakakarating na sa bayan. Kung nakakasama sa kalusugan ng mamamayan dito sa bayan ang usok dyan sa landfill na yan, ano pa kaya ang kalusugang nakakamit ngayon ng mga residente sa Purok 4 kung saan katabi lang mismo ng landfill na yan? Mayor Rolin Paulino, kumusta ba ang buhay ng mayor? Masarap ba? O nasarapan ka na ba? Natupad na ang ambisyon mo? Tama na. Hanggang dyan ka na lang. Eto naman. Galing naman po sa 0925. Ang dulo po nito ay 25. Kamukha ka ng baby kong buntis. Buntis pa naman ako. Joke lang po. Kamukha daw ako ng baby niya. Bakit, nakita mo na ba sa ultrasound? Buntis pa naman ako. Nako, baka mamaya pag lumabas yung baby mo at kamukha ko, mag-away kay ni mister mo. Baka sabihin ni mister mo, nagkita na tayo, hindi kita kilala ha. Baka mamaya mapag-initan ako ni mister mo. Alam ko naman, ang galit lang sa akin, yung mga na sa lokal na pamahalaan. Pero walang galit sa akin na ordinaryong mamamayan, maliban doon sa mga talagang mga sip-sip, sa mga palpak na mga politiko. Baka mamaya paglabas ng baby mo, naging kamukha ko, baka mamaya biglang sabihin ni mister mo, saan kayo nagkita ni Bigwas? Hindi kita kilala. Mister, wag kang baka mamaya nagiging kamukha ko raw. Baka mamaya paglihian ako ni Mrs. Okay, eto naman. Galing naman po sa 0949, ang dulo po ay 45. Ang sabi naman po rito, good day po, Sir Bigwas, pakibati na lamang po. Si Chuchay po ito. Yan ha, maraming salamat. Yan po nanonood daw, si Chuchay, si Princess, si Bibot, si Sandra. Lagi daw nanonood yan. Saan kaya itong lugar? Okay, dito naman, galing naman po sa 09 may kaaga-aga nitong mga nag-text dito kanina. Alas 7 pa lang, may nag-text na eh. Okay.
Good morning, Sir Tom. Ang hirap na, matulog siguro to. Ang hirap matulog pag nanonood kami ng programa mo. Tumatawa kami dito sa bahay. Bati mo na lamang kami ng apo ko na si Cassandra May, Selma, Jacqueline, Jema at Alidia Usida. At nang laging nanonood sa programa mo, maraming salamat po. Mula po sa kay Magdalena, Manayan, ng Pinagpala, Iram. Yon, marami pong nagsasabi sa akin, kahit daw kulang ako doon sa mga video footage, tuwang-tuwa daw silang manunood sa akin. Hindi ko malaman habang daw sila'y nanonood, nakatutok, inuunawa nila yung mga komento ko. Iba naman yung nanonood na parang mukha ni paring Amay Bisaya na habang pinapanood mo, tinitingnan mo yung reaksyon ng mukha dahil nakakatawa si paring Amay. Pero ako, habang pinapanood nila, ay ininanamnam nila yung mga kataga ko. Pagkatapos, pag may nakita sila na swak doon sa kanilang panlasa, doon sila natatawa. Yun Okay, ito naman, galing naman ito sa 0926, ang dulo po'y 04. Good morning, Bigwas. Pakibigwasan nga po yung mga driver ng kulay dilaw. O yun, na mga walang disiplina, kulang sila sa seminar. Kahit nasa gitna na ng pedestrian lane, yung tao na tumatawid, harurot pa rin sila ng harurot. Ay, inulit niya po. Maraming salamat po. Ay, sinagot na po ito kagad kanina. Sinagot kagad. Hindi naman lahat ng driver ng dilaw. Tama naman din. Dahil mayroon din pong iba talaga na talagang siguro kamamadali nila. Sa sobra nilang paghahangad na kumita sila ng pera. Ayun, ang nangyayari. Hindi naman daw lahat. Okay, at dito naman marami pong salamat. Dito naman sa 0932, ang dulo po'y 10. Sir Bigwas, good morning po. Na-disgrasya po ako kanina. Ganon. Sa San Marcelino, sa shortcut po, sa tulay. Sa tulay po, sa curve po. Malapit po sa tapat ng Kagawad. Sa bahay ng Kagawad, patungo po ako ng Santa Cruz. Sa trabaho ko po. Kaninang alas 5:15 ng umaga, sa kadahilan ng may asong patawid, pakibigwas na naman po yung kapitan dito. Malapit po naman po ako sa bahay ng kapitan na pinangyarihan. Yung aso po na pakalat-kalat pag umaga, ay dapat po di ba nakatali ang mga ito. Hindi dapat pabayaan na paggalagala sa kalsada. Napiperwisyo po ang mga trabahador na papasok po sa kanilang mga trabaho. Ayan po, pakibigwas naman po at pagkibigyan ng pansin sa programa ninyo. Masugid na taga-subaybay. Galing po ako sa forestry. baka si Bro Apak ito. Ay, ganun ba? Okay, kayong mga may alagang aso, huwag po ninyong ipabayaang pakalat-kalat dyan sa kalsada. Mahirap po, nakakadisgrasya po yan. Okay, sabi naman po rito sa 0912, Anduloy 74, please, kailangan ko po ang tulong ninyo. Takes back po, Miyerkules na ang hearing ko po. Salamat. Sinabi ko na po ito, na kapag hearing po, pagdating sa korte, huwag po ninyong i-ignore yan. Korte po yun Sa barangay pwede. Kasi kapag hindi po kayo haharap sa kapitan, pwede naman kayo i-endorso sa lupon. At pwede pa kayong i-endorso sa korte. Pero pag korte na po, may sumpena na po galing sa korte. Tapos, hindi po ninyo daluhan. Nasubukan ko na po yan. Minsan lang ako hindi dumalo. Waran po agad. Kaya, wag po ninyong baliwalain. Lalo na kasi gagawan, i-resolution po kagad yun maghahabol ka naman kagad. Kailangan, timbrihan mo na abogado mo. Pupunta ka ngayon doon sa mga tagawaran seksyon, pakisilip naman dyan. Kailangan, pamimeriendahin mo pa yung pulis. Sir, pakisilip mo naman yan yung baka may warrant na ako. Pag sinabing mayroon na nga dito, yung kailang gagawin ko agad ng paraan, mapapiyansahan. Hanap ka ngayon naman ng surety ban. Mag-surety ka naman. Kaya pag problema po sa korte, usaping korte, huwag po ninyong ibaliwala. Kasi talagang masisira po ang pangalan po ninyo dyan. Okay? At ito naman, galing naman po sa 09... Okay, ito naman, galing sa 0932
Ang number na to ha. 0948. Ang dulo po ay 26. Okay, ito naman. Bigwas, pakibigwasan nga diri sa amua. Diri sa San Antonio. Kay daghan man jud kayong mga adik. Yon, hindi nila naintindihan yon. Ang sabi po ang sabi po rito sa nag-text po na taga San Antonio, Subic, taga San Antonio. Sabi po niya rito, bigwas. Pakibigwasan nga po dito sa amin. Sa San Antonio. Dahil napakarami pong mga adik. Sa San Antonio daw ha, tinagalog ko lang po yon. Ang sabi po niya, bigwas. Pakibigwasan nga diri sa amua. Diri sa San Antonio, Zambales. Kay pertigon daghana. Daghan jud kayong adik. Ayun ha, sa salitang Cebuano po yon. Kaya marami daw. Ano pang ginagawa ng ating lokal na pamahalaan dyan sa San Antonio? Ba't hindi po ninyo nabigyan ng pansin po yan? Mga taga San Antonio. Okay, mga kapulisan. Okay. Sabi niya, si Panot, ang drug lord, gambling lord dito sa Olongapo. Dapat bigwas. Ikaw na lang ang magiging mayor. Huwag kayong ganon. May galit ata itong fans ko. Kala ko ba kakampi tayo? Huwag mo kong patakbuhin. May galit ka ata sa akin, ha? Okay, ito. Galing naman po sa ating kaibigan sa loob ng SBMA. Takot ang mga politiko sa Olongapo na kastiguhin ang mga driver kasi ang pakiramdam nila malaking boto ang mawawala sa kanila. Yun, kita nyo na, malaking boto daw. Okay, tapusin ko lang to. Ayan, sabi niya rito, sa SBMA, marami ding aso ang nakakalat, delikado mga motorista sa mga taong nasa public place. Panahon pa ni Payumo, may memo na bawal ang mga asong nakatkat sa SBMA. Asong nakakalat-kalat sa SBMA. May aso ba diyan? Aba, ganun ba? Nakakahiya kayo diyan? Okay, mga kaibigan, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng kunting hanap buhay. Ako po'y magbabasa muna rito galing sa Purok 4, New Cabalan. Ang sabi po niya rito, good morning Bigwas. Hindi naman ni Dante Ramos ang amoy ng 4. Hindi siya tatablan ng bakterya ng basura sapagkat kung naliligo siya, ang tubig ay may alkohol. Saan nyo na, Dante Ramos, ito ang pinatutungkulan ng mga taga-Purok 4 landfill area. May alkohol naman pala yung pinaliligo mo. Kaya ang inilagay mo roon na nakatira doon sa bahay mo, yung mga baboy, yung poultryhan doon, yung pigiri mo dyan, yan ang inilagay mo dyan. Pero mayroon akong nalalaman sa iyo, Dante Ramos. Tatanungin kita kasama ni Mayor Rolin Paulino at alipuris nito. Gaano katotoo? Dahil sumakit na ang tainga ninyo sa kukuliglig ko rito, diyan sa libreng bayad ng basura, ay totoo ba na may plano na kayong ipaprivatize ang ismo? Yan. Paulino, Ramos, mga pinatabang alipures, totoo ba na mayroon kayong panukala na ipaprivatize na ninyo ang ismo? Dahil sumakit ang tainga ninyo sa kabubuliglig ni Bigwas dahil doon sa iyong pangako na totoo ba ito na ipaprivatize na ninyo ang ismo? Kayo, yan ang sinasabi ko na sa inyo eh. Kayo yung dumudura ng patingala. Pagbagsak ng dura, tumama sa inyong mukha. Sa mata pa, tumama. Yun, di ba? Marami na kayong ginawa. Kung alin yung ayaw ninyo, yun ang ginagawa ninyo. Para kang si Gloria Arroyo.
Yun, kahit na hindi na presidente si Gloria Arroyo, asar talaga ako roon. Kung alin yung mali, kung alin yung ayaw ng mamamayan, yun naman ang ginagawa ninyo. Totoo ba ito? Na ipa-privatize na ninyo. Plano na ninyong ipa-privatize ang istmo. Ngayon, pag na-privatize na ninyo ang istmo, magre-resign ito si Dante Ramos. Pag nag-resign ito si Dante Ramos, titingin ito ngayon sa kabilang bakuran. Alam na namin, marami na dyan sa City Hall ang nagpapahiwatig na gustong tumawid ng bakuran. Mayroon pang ang tumawag at mayroon pang nagpapasabing personal. Anong sabi? Mga taga City Hall pa. Na alam ko ayaw nila dahil sa dating administrasyon at pinupuri nila nung kauupo pa lamang ni Paulino. Puring-puri sila. Pero ngayon, anong sabi? Pakisabi na lang kay Sir Bong, pag naupo po siya uli, pag tumakbo po siya uli, huwag siyang mag-alala. Handa na kami rito, marami kami rito. Kanyang-kanya kami. O, di ba? O, alam ko na kung sino nasasagasaan dyan. Ang ibig kong sabihin, nung maupo si Rolin Paulino, halos gawin ninyong santo si Paulino. Nung makita ninyo at maramdaman ninyo ngayon na mas mabaho pa sa bulok na isda si Paulino, kanya-kanya ng parating dito sa grupo. Pakisabi na lang kay Sir Bong pag bumalik siya. Huwag siyang mag-alala, nandito lang kami. Kanyang-kanya kami. Kanyang-kanya? Di ba may mga kataga kayong binitawan noon nung kauupo lamang ni Paulino? Kung ano-anong negatibong ginawa ninyo para mapadikit lamang kayo kay Paulino. Pero, nang naramdaman ninyo ngayon, kahit saan kayo mag-ikot, ako, masabi ko na sa inyo, ewan ko lang, kung wag lang ninyong bilugin ang ulo ninyo, kahit saan kayo mag-ikot, mag-survey kayo na sarili ninyong survey, magtanong-tanong kayo kung satisfied ba ang mga residente ng Olongapo sa pamamalakad ni Paulino. Huwag na ninyong lukuhin ang sarili ninyo. Kailangan pagtanong ninyo, huwag kayong magpahalata na kayo taga-munisipyo, taga-City Hall. Huwag kayong magpahalata. Ang tanong kagad ninyo, ano bang pakiramdam ninyo ngayon sa bagong administrasyon? Ano ba sa tingin ninyo? Maalin ba ang maganda, yung dati o ngayon? Diyan lalabas ang mga kasagutan. Pero pag sinabi ninyo na taga-City Hall ako, ano ba sa pakiramdam niyo pamamalakad? Ay natural, sasagutin ka, City Hall ka Sasabihin ka agad, okay naman. Pero pagtalikod mo, minura ka na nun. Kasi nagpakilala ka taga-City Hall Huwag kayong magpakilala taga-City Hall. Umikot lang kayo, magtanong lang kayo. Kumusta po? Pwede po ba tayong mag-usap ngayon ng atin lang? Ganunin mo. Kayo dito nag-uumpukan sa tingin ninyo. Sa administrasyon ngayon, anong pagkakaiba sa dating administrasyon? Ano ba ang alin ba ang maganda? Yung ngayon o yung dati? Di ba karamihan sagot kagad? Wala namang nabago. Di ba? Sundutin mo ngayon. Pag sinundot mo, sabihin, taga-City Hall ako. Sasabihin naman niya kagad, okay lang naman. Kasi takot ang mamamayan na magsabi. Pero pag si Bigwas ang kausap, anong sabi nila? First and last term, si Paulino, hindi na makakaupo ng City Hall. Nakapagsabi yan. Hindi lang kami pwedeng magsalita, Bigwas, dahil ordinaryo kaming mamamayan. Baka kami pag-initan. Ganon din ang mga taga-City Hall. Nung mga taga-City Hall na yan, nung nagpapaabot na, nagpapalipad hangin na sa aming bakuran. Anong sabi? Pakisabi lang kay Sir Bong, pag tumakbo siya uli, nandito lang kami lahat, kanya kami. Sana inisip din ninyo, nung manalo si Paulino, anong mga pinagsasabi ninyo? At alam ko naman, na itong si Dante Ramos, pag na-privatize ang istmo, sigurado to, magre-resign ito. Pag nag-resign ito, sigurado, ngingiti-ngiti na yan doon sa mga kaibigan dito sa bakuran, sa paligid, ngingiti-ngiti na yan. Para naman mag-apply na naman. Tigilan na ninyo yung kahunghangan ninyo. Tigilan na ninyo.
magkaroon kayo ng isang prinsipyo dapat. Ilang taon ako, kahit ng mga pulis dito may mga pulis dito nakakilala sa akin yung matatagal ng pulis dito. Kilala nila ako. Ano sabi nila? Di ba ikaw yung anti-Gordon noon? Totoo naman. Kahit sa ang lansangan, nagsasalita ako laban sa mga Gordon noon. Kahit sa ang organisasyon, bilang aktivista, nagsasalita ako laban sa Gordon. Dahil kahit isa sa Gordon noon, wala akong nakakilala at wala akong nakakausap. Kaya nga todo suporta ko kay Rolin Paulino nung nakaraang eleksyon. Pero nung lumusot si Rolin Paulino, napilitan akong maghanap ng tao para makausap man lang at makakakilala ng isa sa mga Gordon. Dahil hindi ko po sila nakilala mula pa noon. Pero nang naka-apply ako sa himpilan na ito, doon ko nakita na mali ang inudyok sa aking isipan bilang aktivista dati laban sa mga Gordon. Isa pa lang naman ang Gordon na aking nakilala. Ito pa lamang ang buong Gordon, ang magpamilya ng buong Gordon. Sana ganun din ang iba. Dahil ang iminulat sa aking kaisipan mula 1983, nang dumating ako sa Olongapo, ganun ang iminulat nila sa akin kung gaano kasama ang Gordon. Pero hindi naman pala. Nung makita ko ang kapalpakan ni Paulino, nang siya'y umupo, di ba, Mayor Rolin Paulino, unang-unang pag-upo mo, kumusta ang basura ng Eltong? Di ba, inarbor mo? Si Rody Pong pa ang ginamit mo. O nasaan si Rody Pong ngayon? Umangat na rin sa'yo. Dahil ikaw yung taong walang pangako, walang katotohanan at hindi totoo ang lahat ng ipinangako. So, yan ang sinasabi ko. Nasaan ang mga pangako mo? Kaya kanta na yan Labas, nasaan yung mga pangako mo? Kaya maraming nabiktima dyan sa pangako mo. Kayo na yon. Kayo na naman ang gumawa ng conclusion, ha? Dahil ang kaya mo lamang bulahin sa pangako, mga babae. Yun lang. Kasi ang mga babae, madaling maniwala sa pangako. Katulad ng, sabihin mo, libre ang bayad ng basura pag ikay naupo. Anong ginawa? Delivery ba? Ay, ang babae, okay lang naman sa mga babae yan. Dahil siyempre, nahilig yan umasa sa pangako, nag-aantay lang yan. Pero kaming mga lalaki, lalo na't mga barako, yung pangako mo, tuparin mo. Pag hindi mo tinupad yan, habang buhay mo bitbitin yan. Hindi mo kami mauuto sa mga pangako mo. Kaya nga, alam niyo po ba mga kaibigan, dahil sa programang ito, naggalaw nila ang dapat galawin na dapat nilang pinabayaan. Dahil sa programang ito, sila mismo ang gumawa ng paraan para maaksyonan. Dahil sa puna ni Bigwas sa bawat lugar, nasasaktan sila. Dahil ang sinasabi ni Bigwas, nasaan kayo, ihinalal kayo ng tao, pinaupo kayo ng tao, hindi para gawing Panginoon dyan sa City Hall. Pinaupo namin kayo para paglingkuran ang mamamayan at pagandahin ang Olongapo. Pero pinabayaan ninyo, binalot ninyo kami ng pangako na pawang kasinungalingan, Mr. Paulino. Kaya nga dahil sa programang ito, maraming nag-iidolo sa programang ito. Kaya mayroon nang lumabas ngayon May lumabas ngayon. Yung tinatawag na, nag-trending na sa internet ngayon yan. Yung hampas. Yang si hampas na yan, ay akin po yung idulo daw niya ako. Yan idulong-idulo daw niya ako. Kaya nag-trending ngayon sa Facebook ang hampas. Dahil doon sa ginagawa mo rin, Mayor Rolin Paulino, naghukay ka ng kalsada na gamit mo ang pala. Humawak ka lamang ng pala, nagpa-picture na. Tingnan niyo po mga kaibigan, yung palabas ni hampas. Tingnan natin. Okay. Nasaan na kaya yon, engineer? Yung hampas.
Okay. Okay, ito, mga kaibigan. Yan po si Mayor Rolin Paulino. Maniwala ka ba, pala, gamitin mo paghukay niya, kita mo, 14 inches ata yung simento na yan. Pala gamitin mo dyan. Yan, pumunta siya sa hukay na yan habang binubungkal ng bakho yan. Bumaba, 1 minuto, humawak ng pala para sabihin, nagpagod siya. Kaya dahil sa pag-iidulo ng mamamayan sa akin, mayroong lumutang ngayon na nag-trending sa Facebook, itong si Hampas. Ito ang kanyang komento. Tingnan ninyo. Alam niyo ba, may isang opisyal dyan na ahawak ng pala, 1 minuto lang. Akala mo, huwag mo kong uhangin. Dahil ikaw, mahampas ko. Hindi ko na babatin or papangalanan at baka makawala pa. Yan ang sinasabi ko. Oh, mahahampas ka ng pala ni Hampas sa ginawa mo. Inuuto mo eh. Atake mong kakapal-kapal ka, ganun kakapal yung simento. Tapos gamit mo pala. Di ba? Eh kung pala yung hawak mo, eh hindi mo mabutas-butas yun. Simento yun eh. Oh, bumaba ka, humawak ka ng pala. O kita mo kahit ordinaryong mamamayan, yung nag-idulo sa akin, ordinaryong tao lamang, napuna ka. Humawak ka lang ng 1 minuto, pala. Alam ko nasisiyahan ang mga nanonood ngayon. Doon. Patakin mo naman. Hampasin ka raw niya ng pala. Nag-trending na po yan. Nasa Facebook po yan. Yan po si Ferdy Rico na nag-iidulo kay Bigwas. At gustong-gusto niya ang Bigwas. Hayaan nyo. Malay mo, may isunod na episode pa yan bago ko imbitahan yan dito sa aking programa. Ordinaryong mamamayan yan. May nagsabi pa nga eh. May nagsabi pa nga dyan eh. Wala bang rubbish yun? Ay, nagtanong nga rito. Wala bang rubbish yan, Sir Tom? Walang rubbish yan. Naka-injection yan. Paring Perde. Napahalakak mo lahat ng taga-studio. Okay. At dito naman po, mga kaibigan, natin naman pong basahin itong text naman po galing po sa ating texter. Tanong ko lang kung ginagamit pa ang lumang landfill. Di ba meron ng sanitary landfill? Dapat sarado na ang lumang landfill. Ang landfill na ginawa nila nandoon sa ibaba. Tama yung suggestion nito ng engineer na ito. Dapat binuldos na ito para gawing daanan na lamang ng truck papunta sa ibaba dahil nandoon yung landfill eh. Nakunan ko po yon. Ayan, isang araw lalabas natin dito yon. Nakunan natin ng video yon. Eto, hindi pwedeng ipaprivatize ang ISMO. Walang mandato ang private office o firm. O, kita nyo na. Ngayon pala, nagpapanukala pa lamang kayo eh, palpak na. Sana. Ewan ko lang pare. Kung si Mayor Rolin Paulino kaya niyang gawa ng paraan, bahala sila. Dahil siguro, kasi natupad na yung ambisyon niyang magiging mayor, siguro sarap ng buhay niya. Pero, hayaan mo na lang, isang term lang naman. Okay? Tawa ng tawa si Paring Mon. Napanood niya yung... Takin mo, isang ordinaryong mamamayan, napuna si Paulino sa kapal ng simento, pala ang gagamitin. Kung hindi, nako, kahit 100 pala, pudpud. Oh, bakho ang ginamit nun. Bumaba, humawak ng pala, nagpalitrato. Kita mo, ordinaryong mamamayan si Hampas nakita. Nung makita ni Hampas, yun, hahampasin ka na yan ng pala. Walang rubbish yun, si Hampas. Okay, ito naman. Hello. Okay, at mayroon daw tayong isang bisita dyan. Hinggil magrereklamo hinggil sa truckban. Grabe daw ang problema ngayon sa truckban. Paakyatin natin yan. Paakyatin na lamang natin yan, guard. At ating gawing guest ngayon yan. Dahil problema... Nandito na ba?
Okay, grabe daw ang problema. Ito ngayon, Ito isang sumbong ito ngayon ng isang ordinaryong, okay, sabi niya dito. Okay, sabi ni, okay, yata atin pong basahin itong problema ng ating mga kababayan dito sa Olongapo. Ang sabi niya dito, good evening po, Nong. Bakit ganyan po ang pamamalakad ng City Hall ngayon? Nagbibigay sila ng mga sticker, ng mga truck, para okay sa truck ban. Tapos ngayon, lahat ng may mga sticker, abay hinaharang ng mga kumag na ito. Sabi niya, hinarang daw, haharangin nila. Dapat bago sila magbigay ng sticker, dapat sinigurado na kumpleto ang mga kailanganin. Ngayon, harang sila ng harang. Sila kaya ang nagkakabuhol-buhol ngayon ang mga traffic sa Olongapo dahil sa kagagawa nila, kapalpakan nila. Ano ba yan? Pakibigwas po nang malaman nila na matinong trabaho, di yung padoble-doble. Ayun, kita nyo na mga taga City Hall, lumabas kayo. Ngayon, kayo yung bubo. Kayo yung bubo. Nantakin mo, itong mga tao ngayon na nagte-text sa ating himpilan, nagbigay pala kayo ng sticker para hindi mamumroblema yung mga may truck dito sa Olongapo. Nagbigay kayo ng sticker para wala daw problema sa truck ban. Ngayon, anong ginagawa nyo? Harang kayo ng harang? Ano ba talaga kayo? Kayo ba'y nakapag-almusal? Ayusin naman ninyo yung isipan ninyo. Ako nga, umuupo rito, walang almusal hindi pa nalalamigan yung aking bunbunan. Pagkatapos kayo, hindi ko malaman tuloy kung ano ba talaga ang inyo ba talagang layunin sa mamamayan ng Olongapo. Pinahirapan po ninyo ng gusto. Ito naman, galing naman po rito, sabi naman niya rito, Bigwas, saludo po ako sa programa mo. Pakibati naman po ang Manyago family. Sigurado to, Manyago to ha? Sinong Manyago to? Baka may yung kaibigan, kilala kong Manyago. Ayan. Sa Kalapakuan. Especially to Jerome. Yan. Selden. Pakisabing hindi pwede dito yon. Galing sa 0912 Andulo Poy 80. Yon ha. Okay, dito naman, galing naman. Ang dami na, ang dami ha. Hindi ko mababasa to lahat. Ang dami na. Dito tayo umpisa sa pinakadulo para salubungin natin. Sir, good morning. Sabi niya, tatanong ko lang po kung may batas po ba na bawal magkalat sa labas ang aso. Paano po kung may madisgrasya na tao, nakagat o nasagasaan yung aso sa kalye? Pananagutan po ba yung may-ari ng aso? Salamat po. Opo, ganito po, may ordinance po yan May mga city ordinance po na nagbabawal na ang aso ay pakalat-kalat sa labas. Marami pong nadidisgrasya kasi dyan. Kaya may ordinansa po, dapat yan ipapatupad sa bawat barangay at ang maging mga kapulisan. Kaya nga mayroon tayong impounding area Yung mga aso na pakalat-kalat, sinisilo po yun. Pagkatapos dadalhin sa impounding. Kapag walang nag-claim, hindi natin pwedeng banggitin dito. Baka mamaya makasuhan naman tayo ng animal welfare. Makasuhan tayo ng panghahayop. Ayan na. Okay. At ito naman, mga kaibigan, dito naman po pasensya po sa mga tumatawag, hindi ko po kayo masasagot dahil naka-live po ako. Pagka nag-commercial po ako, mamaya po pwede ko kayo sagutin pasensyahan po ka muna. Ito naman, galing naman po sa 0921 Andulo Poy 38. Sabi niya, Sir Bigwas, sana may episode kayo ni Hampas na magkasama. Ang sarap nyo nga panoorin, lalo na si Hampas, parang may sapi. Pwede bang ulitin? Ulitin mo nga, humiling sila Magmula po kasi nang humawak po si Rolin Paulino ng pala, ito yung napansin ng isang ordinaryong tao na nag-iilok kay Bigwas. Ito po,
Nag-umpisa po kay Rulin. Si Rulin po kasi, ayan, Alam niyo ba, ayan na. may isang opisyal dyan na ahawak ng pala. 1 minuto lang. Akala mo, huwag mo kong uhangin. Dahil ikaw ay mahampas ko. Hindi ko na babatin or papangalanan at baka makawala pa. Dahil kay Rulin yon, si Rulin umawak ng pala doon sa binungkal ng bakho, yung kalsada. Dati mo kakapal-kapal, yung kalsada ganun kakapal. Tapos bumaba siya doon, hawak na pala. Tao, nagpala siya, mapapala mo yung ganun kakapal na simento. Nako, kahit 100 pala, pudpud. Kaya binakho mo na yon. Tapos nung mabakho na niya, bumaba siya, pagbaba niya, nagpalitrato. Kaya nahampas siya, nihampas. Ayan, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating programa. May guest po tayo ngayon ha. May walk-in complainant po tayo ngayon dahil doon sa tinalakay natin kanina. Ibig sabihin, hindi lamang iisa ang nagreklamo doon sa tinalakay natin kanina mga kaibigan. Eto naman, basahin ko muna itong mensahe ng isang texter. Good evening po. Paano po sir kung nakatali na po ang aso? Papapasok at tapos papasukin ng bata yung gate. Tapos pinapalo yung aso at babatuhin hanggang sa nakagat po ang bata. Kasalanan din po ba ng may-ari ng aso? Wala pong kasalanan ang may-ari ng aso, pero maawa ka na lang sa bata. Bigyan mo na lang, consideration na lamang po na para ipagamot yon. Kasalanan na po ng bata yon. Kasi binuksan nilang gate at pumasok. Kaya po mga kaibigan, sino man sa mga politiko dyan sa City Hall, kapag nakatali na, wag na niyong pasukin. Dahil baka marabis kayo, ha? Okay, ito naman. Galing naman po sa 0910 Andulo Poy 79. Sir, dapat na talagang hampasin na si Paulino. Pantay ka ba? Hampas, wag ka munang pagala-gala, ha? Baka mamaya, ma-impound ka. Nag-trending ka pa naman ngayon sa internet. Kaya wag ka munang pagala-gala. Baka mamaya, makita ka na dyan, sikat ka na. Okay. Paring mo, alagaan mo yan. Okay. Okay po mga kaibigan, ay ito po, bakit po kayo galit na galit kay Mr. Paulino? Halos lahat natang nagawa niya para paunlarin ang ating lungsod ay imulat mo na lang ang mata mo. O alin, na iminulat ko nga, alam mo dati singkit ako. Ngayon nagiging dilat na ako. Wala akong nakita. Ano po ba yung sinasabi ninyo na ang Olonga po daw magkakailaw na dahil lilibrehin, magdodonate ang OEDC ng ilaw. Ang idodonate po ng OEDC, yung bombilya. Pero yung kuryente, babayaran po yun. Babayaran po yun ng lokal o ng barangay. Promo lang yun. Ano pa bang ibumulat ko? Ano pa ang nakikita ko? Alin? Yung paghuhukay sa ilog na itinuloy niya, na nangutang siya ngayon para gamitin lamang yung makakuha lamang ng panghukay sa ilog. Yun ba ang ibig niyang sabihin? Normal po yun. Oh, di ba? Alangan man uupo siya dyan, tatanggap siya ng sweldo niya, hindi siya gagalaw. Di pinabarang ko yan. Di ba? Oh, hindi dapat gumalaw siya. At yung mga pinamimili niyang mga equipment yan, kumita naman din ang mga nako. Kahit pa paano kumita siguro ang lokal na pamahalaan yan. Kung hindi man ang lokal na pamahalaan, baka kumita din sila. Nako, wag na tayo, hindi tayo kahapon ipinanganak. Ito pa ang kapalpakan ni Paulino. Gagawa-gawa kayo ng sariling sticker. Pagkatapos kalabas-labasan, pinahirapan pa rin ninyo ang ating mga kababayan. Ito pong guest natin ngayon, galing po sa Scavengers Association. Good morning sa iyo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Bigwas. Yun. Ako po pinag-usitan dyan ng Okay. Yan, i-on po. Yan, sige. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers ng Bigwas. Ako po si Ginang Luz Istandia ng Landfill Recyclers Association of Olongapo. Bago ako pumunta kay Bigwas,
para iparating ko yung problema ko, dumaan na po ako sa City Hall. Pumunta ako sa opisina ni Linus Bakay, subalit sarado. Ang sabi ng mga tao doon, may sakit na yung sekretarya. So para mayroon pa ako isa sanang masumbungan, pumunta naman ako sa opisina ng Vice Mayor. Kaso nasa Brigada Eskwela daw. So bilang isang mamamayan na naghanap na may pagsumbungan sa mga problema namin, ang unang naisip ko kagad, doon kay Biguas palagi nandoon. So kaya ngayon nandito ako. Ito ay tungkol sa problema ng howling. Noong una, biglang binaba yung ordinansa. Hinuhuli yung mga howlers. Na ang sabi nila, kukuha kami ng sticker na 750. Sumunod kami para hindi naman kami abutin nating gabi. Mga ilang buwan lang ang inabot. Biglang naghulihan. At mayroon na naman daw bagong patakaran. May resolution daw na inahain. Ano na naman daw yon? Yun ang sabi sa mga taong nakausap namin doon sa Sanggunian. Sana naman, kasi alam namin, binuto namin kayo at may sapat kayong kaalaman. Dapat bago kayo bumaba ng mga desisyon, pinag-isipan nyo muna kung ikakabuti ba to ng mga taga-Olongapo gaya naming mga howler. Kasi kaya nga nandiyan kayo eh. Ang tingin namin sa iyo, kayo yung tutulong sa amin. Saan kayo ngayon? Pinatubos lang nyo lang kami ng 750. Tapos ulihin din pala. Tapos ulihin din para kami lahat. At hindi, mayroon na daw bago. Ganun ba kadali magpalit ng gusto nyong mangyari? Mayroon pa naman din daw exempted. Ano yon? Yung truck ng delivery van. Anong negosyo mo, kagawad Bakay? Deliver ka ng soft drinks libre. Pwedeng umikot sa Olongapo. Kasayo, Mayor. Anong negosyo mo? Mag-deliver din ng mga beer. Libre kayong umikot. Mayor, may beer ka pala. Kami saan kami ilalagay? Nagbayad kami ng penalty 1,500. Basura lang ang hanap buhay namin. Mayor, pinagalang ko kayo. Pero lingunin mo naman yung mga taong nagluklok sa'yo. Nagbabasura na lamang. Nakikiusap ako ngayon, nananawagan ako sa lahat ng howlers. Ito na yung pagkakataon na magsama-sama tayo. Assembly na. Magkaroon tayo ng revolving pan. Kung sila nangangampanyang ibuboto sila tayo, mga howlers. May ikakampanya natin silang walang ibubuto. Ala naman nagagawang maboto sa atin. Anong ginawa sa mga howlers? Pinahirapan. Parang isang iglap, isang click ng kamay. Ito, resolution. Hulihin niya mga howlers na yan. Taga saan pa itong mga howlers na to? Karamihan, taga Olongapo, taga Kabalan. Saan nyo naman? Kayo ang palit. Magpalit tayo. Kayo ang may negosyo. Nagaya sa amin. At kami rin yung kagawad at mayor. Siyempre, natural, ililigtas nyo yung sarili nyo. Pero tingnan nyo naman kung ano nangyari sa mga howlers. Kayo masarap ang kinakain nyo. Kami. Pagpag. Kita nyo na. Bakit ganun ang ginagawa nyo? Ayusin nyo naman. Sa bagay, isa lang ang solusyon. Malapit na rin ang eleksyon. Okay, putulin ko saglit. Medyo nag-hyper ngayon ang ating guest ngayon, mga kaibigan. Dahil ito, kapal lokal na pamahalaan. Mayor Rolin Paulino, mayroon ka palang dinideliver na beer. Ngayon ko lang nalaman na. Bakay, mayroon ka palang van na pang-deliver din. Ngayon ko na rin nalaman. Kita nyo, kayo, wala kayong truck van. Ang mga naghahakot ng basura, ngayon, pinahirapan ninyo. Ang sarap daw ng kinakain ninyo. Sariwa sa kanila. Pag galing pa kay Dante Ramos. Di ba? Kaya, nako, Mayor Rolin Paulino, mga tiwaling, mga opisyal sa City Hall, hindi ba kayo nakonsensya ngayon? Ngayon daw, nagkabuhol-buhol ang traffic sa loob dahil pinahuhuli ninyo ang mga basurang hinahakot ng mga ordinaryong mamamayan na miyembro ng Scavengers Association. Mga naghahakot na lamang ng basura, basura na lamang ang pinagkakitaan. Mayor Rolin Paulino, di ba nanalo ka dahil sa basura? Basura din palang utak mo hanggang ngayon. Nakakaawa na ang ating mga kababayan sa Olongapo. Pinabayaan mo, Mayor Rolin Paulino. Kita mo, pinakuha pa ninyo. Pinatubos pa ninyo ng sticker. Pagkatapos, huhulihin din pala. Ang dami.
Kanina, bago ko tinalakay, may texter na. Bago dumating, itong si Ma'am Luz Istadyan, na isa ring miyembro, isa ring presidente ng isang asosasyon ng scavenger. Nasaan na po ba ngayon ang mga truck ngayon, ma'am, na mga pinaghuhuli nila? Tinubos, nagbayad kami ng 1.5. Ah, Magpipinalty ka ng 1.5. nagbabayad kayo. Oh, Ganon. ganun. Wala talaga ito. Ano ba? Pinahirapan na ninyo. Pinahirapan po ninyo. Kita nyo na, basura na yung hinakot nila. Kahit pa paano makinabang sila sa mga plastic, kung ano-ano mang mga karton. Hindi ba kayo nakonsensya nito, Mayor Rolin Paulino? Mga pinataba na mga alipures ni Paulino. Mag-isip nga kayo. Bakay, Paulino, mayroon ka palang beer na dinideliver eh. Now, kaya pala lagi kang lasing. Oh, di ba? Nako, Diyos ko por santo. Sige, madam, manawagan ka na lamang po. Bahala na ang taong bayan sa inyo. Ako nananawagan, hindi na sa opisyalis sa mga sa syudad. Doon sa mga kapwa ko haulers. Ito na yung panahon na magkaisa tayo. Magkaroon tayo, mag-raise tayo ng fund natin. Dahil alam ko malapit na yung eleksyon. Sa eleksyon, kinakapanyang ibubuto. Tayo, ang ikakampanya natin, huwag ibubuto yung nagpapahirap sa atin. Kasi ano pa, bakit? Ba't pa natin ibubuto yung mga yan? Hindi na ba tayo natutulungan? Sarili nila, nililibre nila. Negosyo nila, nililibre nila. Paano naman kami? Yun po, mga kaibigan. Papahingahin ko lamang kunti dahil talagang nagha-hyper eh. Nako, yan ha. Yan ang sinasabi namin. Ngayon, yung mga masyadong sip-sip kay Paulino, sariling damdamin na ito. Damdamin na ito na ng mamamayan. Naintindihan ba ninyo ito? Binabati ko muna, pagpapalamig muna tayo ng dibdib ni Madam. Ito, binabati ko muna ang mag-asawang si Johnny at si Maricar ay nanunood po ngayon. Yan po'y isang grupo ng Kapit Bisig. Sila po ang mga opisyal ng Kapit Bisig. Yan ha. Mag-ingat-ingat kayo. Baka mamaya nagkaisa na itong Scavengers Association. Biglang pumasok ang Kapit Bisig. Naku, palaban to. Naku, Paulino, mauungasan ka dito. Ito naman. Hello, Sir Biguas. Yung new number namin. Okay. Sige, salamat po ha. Sige po, okay. Basahin ko muna itong napakarami po ritong nagbigay kagad ng mensahe. Kanina pa ito. Kulang ang koordinasyon ng animal welfare at ng LGU sa mga hayop sa public place. Yon, isa sa puna yan ng mga texter. Sa Ilicanyo, maraming may-ari ng aso sa harap ng ibang gate. Pinapadumi pa. Bakit di sa harap ng bakod nila pinapadumi ang isang ang aso nila? Ito pa, para sa texter, negative lang ang binabanata ni Biguas, hindi ang positive. Tama, oo. Yung ang binabanatan ko yung mga negative. Yung mga positive, hindi. Hindi ko talaga bakit natin banatan yun ay positive yun. Ay nakakatulong yun sa mamamayan. Kaya dapat nga gawin nating news, gawin nating balita. Pero yung mga kapalpakan, yun ang binibigwasan natin. Tama yun, ang sinasabi ng engineer na itong kaibigan natin. May feasibility study ang sanitary landfill kasama ang mga hauler, mga naghahakot ng basura. Dapat naintindihan nila yan. Ipa-ombudsman na yan. Na yan sila Dante Ramos at si Paulino. Ayun, sumuporta ito kay Ma'am Luz Istadyan. Dito naman, bakit po kayo galit na galit? Sabi naman niya, ay paano hindi magalit ngayon doon sa damdamin ngayon? Yung naramdaman ngayon ng isang naghahakot na lamang ng basura, hindi niyo po ba naramdaman ang galit na ito? Di ba? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ano kaya ang gagawin ninyo? Good morning, Bigwas. Pakibigwas ko lang po yung mga bipat dito sa Santa Rita. Nakikihalubilo na rin sila sa mga nagsasyabu dito sa Kabling Street kasama ang mga minor de edad. Okay. Yan mga adik na ata ang mga ano ngayon dito. Pati mga barangay tanod daw. Sabi naman niya dito, I love you, Kuya Bigwas. Go po sa... Naku ha, baka mamaya may susunod dyan na, may manghihingi ng gatas ha. Okay, dito naman.
Mababawi na ang Subic Water. Agad gapo. Sana di na manalo ang panot. Ganun ba? Kasi wala na silang gagawin kung di bababawi daw. Kinausap ko na rin ang Subic Water. Anong gagawin nyo? Yan ang panama ninyo na nabawi ang Subic Water. Alam nyo po ba bakit medyo maganda ang napaprivatize ang Subic Water? Kasi ganito po yon. Pabor po sa mamamayan kapag na-privatize ang Subic Water. 0909, unawain mo ang dulo is 40. Itong paliwanag ko sa'yo. Kung ang local government may kasusyo sa Subic Water, gagamitin lamang ng Subic Water ang local government. Ano po? Gagamitin ng Subic Water ang local government. Pag nagamit niya, pag nag-increase ngayon, pag nag-increase ang Subic Water ng bayarin sa mga bawat kanilang mga residents na subscriber ng tubig, yung mga gumagamit ng tubig, kapag nagtaas na sila ng per cubic, hindi po pwedeng tumutol ang local government. Bakit? Kasusyo siya Dalawa ang makikinabang namnamin mo Kung ikaw kasusyo ko, negosyo ko to, Subic Water. Kasusyo kita. Ngayon, paano kala kung magtaas ng bayad sa tubig? Tatamaan ngayon mga kamag-anak mo. Ikaw ba magrereklamo sa akin? Sabihin mo, wag naman. Kasi tatamaan yung mga kamag-anak ko. Hindi pwede. Kasi kasama ka. Kasusyo kita Kung magkano kikitain ko rito, kikita ka rin Yun ang ibig sabihin ng privatization. Ngayon kung kasusyo ang local government sa Subic Water, may magagawa pa silang pag-antala. Kalukuhan na yan yung sinasabi nila na mayroon pa rin. Hindi. Habang lumalaki ang kita ng Subic Water, malaki din ang indibidindo para sa local government. Kaya wala rin kayong karapatan na magreklamo dahil kasusyo ang LGU. Di ba? Unawain ninyo ng husto yan. Maganda kung naka-privatize ang tubig para may karapatan kang tutulan, katulad nung nakaraan. Nung nakaraan, panukala nilang magtaas sila ng bayad ng tubig. Anong ginawa? Tinutulan. Dahil tinutulan ng mamamayan. Dahil may karapatan, dahil privatize yan. Pero sinong pumayag noon? Nung gustong itaas ang bayad sa tubig? Di ba si Cynthia Paulino? Asawa ni Mayor Rolin Paulino. Siya ang pumayag na magtaas ng bayad ng tubig. Board of Directors sa SBMA yan. Pumayag. Kung talagang may malasakit itong si Paulino, tumutol. Ay tumutol ang mga NGO. Hindi pwede tumutol sa sanggunian. Pero sinong pumayag? Ang Board of Director sa loob ng SBMA, si Cynthia Paulino. Ngayon, ikinatuwa pa ba ninyo na kailangan may share uli ang local government diyan sa Subic Water? Yan na naman ang pagmumulan ng korupsyon. Baka mamaya, yung naman naglalakad niyan, nilagyan ko ng baka Pag sinabing baka, hindi pa. Pag sinabi kong baka unggoy kayo, hindi pa kayo unggoy. Baka pa lang baka mamaya ang naglalakad niyan, malilibre sa tubig. Di ba? Mayroong tinatawag may labi. Kaya, hindi dapat ikatuwa kung bababalik o gagawing kasusyo ang local government sa isang private company dahil maggagamitan yan. Kawawa ang mamamayan. Walang pagkakaiba ngayon. Ang basura nga lamang Yung mga kababayan natin sa Olongapo, naghahakot lamang ng basura. Pinaiikot-ikot nila. Pinakukuha nila ng sticker, huhulihin din pala. Saan mo makikita ang sinsero ang sinsero ng ating lokal na pamahalaan dito sa tubig na ito? Sa magbabasura pa lamang ngayon. Mga kaibigan, anong ginawa nila? Inapi nila. Inapi nila. Pakukuhain nila na sticker. Yun pala, ang gusto pa nila, pag may sticker, may lagay para exempted na sa biyahe,
maglagay pa rin sa kanila. Ngayon, kumuha nga ng sticker, hindi naglagay, huhulihin na naman, may panibago na naman daw. Tumigil na kayo. Sana kabagan kayo, sana may iltor na tumama sa inyo para naman sana makarmahin kayo. Mga damuho kayo. Wala po kayong naitulong na mabuti. At ito namang nagsabi na malapit na raw, natutuwa sila, malapit na makuha. Hindi mo naintindihan yung iyong ipinaglalaban at ikinatutuwa. Oras na magtaas ang bayarin ng tubig, hindi mo masisisi na hindi mapipigilan dahil kasusyo ang lokal na pamahalaan. Yan po, mga kaibigan. At madam, mayroon ka pa bang mga karagdagan ngayon na iparating sa ating mga kababayan? Kayo bang mga scavengers, howler, mga scavengers association, may balak ba kayong magkaroon ng General Assembly o mag-meeting mo na mga opisyal? Kami, mas i-priority namin ngayon yung howlers. Magkakaroon kami siguro ng pagpupulong at pag-uusapan namin itong mga problema na to. Nasaan yung cameraman natin? Yung cameraman natin, nasaan yung pakisweep na lang muna. Sige, may panawagan po kayo. Sige, may meeting po ba? I-sweep na lang ninyo rito sa isang camera. Sige po. Nanawagan po ako sa mga howlers na magkakaroon tayo ng ang pagmi-meeting nang sa ganun, mapag-usapan natin kung ano man yung mga hakbangin natin. Tinatarantado na tayo ng mga opisyalis ang bayan natin. Imbis na tutulungan nila tayo, wala. Lalo tayong pinapahirapan. Sa tingin ko ba para sila na yung nabinta nata sa mga opisyalis yung daan? At kung gusto nila isang iklap, isang click ng kamay, mayroon na naman daw resolusyon. Ano ba naman? O aminado naman kami, mababa lang pinag-aralan namin. Magbabasura nga lang eh. Pero naman, kaya nga kami, pinuto ka namin kasi tiwala kami na maayos yun naman kami. Pero saan kami ngayon? Kaya ulitin ko, nakikiusap ako o nananawagan ako sa mga kasamahan ko na howlers na magkaroon tayo ng meeting at pag-uusapan natin yung mga hakbang natin. Nang sa ganon, may papakita naman natin sa mga nanunungkulan na kahit howlers lang tayo ng basura, mayroon din tayong boses. Mayor, magkaibigan tayo, alam mo. Kasama ako sa LDC. Pero naman, Mayor, tingnan mo yung problema namin. Nagsama tayo, kilala mo ako eh. Nagsama tayo ng matagal. Wala kang problema sa akin. Pero ngayon siguro, magiging problema mo na ako. Makikita mo ako palagi sa bigwas. Kasi hindi ka naman hindi ka maayos sumunod sa usapan eh. Magkaibigan tayo, kilala mo ako. Pumupunta ka sa bahay pag nagja-jogging ka eh. Pero, ang laki sana ng pagtingin ko sa iyo eh. Ano? Kaso eh. Hindi na pwede, hindi na siya pwede. Ano talaga? Hindi na gaya sa namin. Member ako ng LDC, hindi na nga ako nakikimiting eh. Yan po mga kaibigan. Ang napanood po ninyo sa TV screen ay miyembro po ng Local Development Council. Isa po yan sa pumipirma ng budget sa city. Kita nyo na. Siya po'y isa sa pumipirma. Signatory po yan kapag may panukala silang budget sa City Hall. Siya po isa sa signatory. Kita nyo na ginawa ninyo kapalpakan, Mayor Rolin Paulino. Kita nyo na. Ay, matindi ka. Talagang Mayor. Sabi nga ni Ma'am, malaki ang pagtingin niya sa'yo. Kasi lang, wala nang pagtingin. Dahil pinahirapan mo ang ating mga kababayan. Sabi naman dito sa ating texter, salamat po, Bigwas, na may napapansin na rin sa mga bipat dito. Totoong mga adik ang mga bipat dito sa Santa Rita. Sila Binji, sila Tala, madami po, sabi niya, sila. Nakakatakot na po ang mga barangay tanod dito sa Santa Rita. Nakakatakot na raw. Ito kay Bakay. Bakay, may pandeliver ka pala ha. Mayor, may beer ka pala. Sige ka. Ito, basahin ko muna. Galing kay Gabiula. Opinion na yan ng mamamayan, pare ko. Ewan ko lang kung di pa sila tatablan. Makapal ang mukha nila eh. Mga howler, malapit na ang eleksyon. Huwag niyong iboto ang nagpapahirap sa inyo. Yon. Ito na ha, mga suggestion na rito. Mas malakas ang kapangyarihan kung nagkakaisang mamamayan sa Olongapo. Malapit na po. Malapit na mga howlers. Para sa mga howlers ito.
Di kailangan bawiin ang Subic Water. Ang dapat gawin ng local government, gamitin ang big ngipin nila. Tama. Kaya mababaw lang kaligayahan nitong pumuri. Para dyan sa texter, bantayan nila kung malinis ang tubig o nalalaso na tayo ng Subic Water. Kasi kulang sa kaalaman ang Subic Water at ang City Hall sa pagmi-maintain ng safety tungkol sa pagpapainom ng tubig. O kita nyo, kaya nakakatakot daw, kaya kunting ingat, ang sabi po nila. Ngayon dito naman, kasi ang ginagawa ng Water Regulatory Board ay bantayan lang ang kinikita, hindi ang kalidad ng tubig. Madaling sabihin concern lang sila sa kita, hindi sa health ng tao. Okay, yan po ang mga mensahe po. At ito naman, habang nagtatalakay tayo dito sa ating problema ng mga howlers, sabi ng 0909-298-8740. Sabi niya, magaling lang naman kayo ng amo nyo sa bintahan. Mga hunghang kayo. May mga dokumentong nagsasabi na na mababawi ang Subic Water. Sige, bawiin ninyo. Wala namang problema eh. Ngayon sasabihin ninyo, ano itong problema ngayon ng mga howlers? Mga magbabasura na lamang dito sa Olongapo. Alam ko namang taga ano ito eh. Taga PAO. Kilala ko to. Taga Public Affairs Office. Hoy, magsilayas na kayo. Malapit na kayo. Ayan 0909-298-8740. Alam niyo po ba kung ilan na ang text niya sa akin? 112. Isang number lang yan. Grabe siya. Akala kasi dito kasi nakatablet kasi ito. Kaya lahat ng isang number, marami pong pumapasok doon na text. Lahat niyang text niya nandito. 112 ang kanyang text. Yon. Okay, ito pa. Basahin natin to. Nauukol ito eh. Bakit ganun, Kuya Bigwas? Kahapon may nagbigay dito sa amin ng garbage pay. Akala po ba di na binabayaran yan? Kita nyo na. Pinababayaran pa rin nila. Mga sinungaling nga yan eh. Pinababayaran pa rin po nila yan. Yan. Kita mo, kung hindi ba hunghang itong taga City Hall na ito, sumama ka na lamang dyan sa mga magbabasura para may kita ka. Total mukha ka namang basura. Kita mo? Kayo ang utak basura. Kita mo pati nagbabasura. Wala kayong konsensya. Kayo yung mga taong walang konsensya. Paulino, disiplinahin mo mga tao mo o baka ikaw ito. Disiplinahin mo. Mga wala kayong kwenta, malaman lang namin kung saan kayo. Sige, ipapa-impound kita. Papakuha kita doon sa mga nanguhuli ng mga aso. Yan po, mga kaibigan. Ito naman, galing po bago kami magpapaalam. Wala talagang kwentang pamamahala itong si Paulino. Sa mga driver, pahirap din yan. Kita nyo na? Galit na ang taong bayan. Sas, ilan itong nag-text sa atin? Ayan, 637. Dalawa lamang ang pabor kay Paulino. Panay ang tanggi nila. Panay ang tanggol nila dito. Ayan panay ang tanggol na. 638 na. Panay ang tanggol nila kay Paulino na maganda daw ang ginagawa ni Paulino. Sa 600, galit kay Paulino. Kasama na kaming dalawa ni Madam Luz Estadyan. Okay, at ito naman po atin pong ito, basahin ko muna, baka correction, baka private affair office yan. Tama po, sa private. Yung ganyang mga text ay basura ang utak. Galit na ang ating mga supporter. Okay, dito naman sa ma'am, magpapaalam na po tayo. Sige po, sa Hipapawid, magpapaalam na po kayo sa ating mga nanonood. Sa sektor ng mga howler, sa mga nagbabasura, kailangan magkakaisa na tayo ngayon. Magkakaisa tayo sa layunin na may angat naman natin yung antas natin sa pamumuhay. Hindi
tayong, palagi na lang tayong sunod-sunuran. Isang naaapi. iglap. Palagi na lang tayong gagawa ng resolusyon o ordinansa. Naaapi kayo. Naaapi tayo na walang kalaban-laban. Kailangan Kaya matutong kailangan lumaban. matuto na tayong lumaban ngayon. Oo, sila mataas silang pinag-aralan. Aminado naman tayo hanggang doon lang ang ano natin, mababa lang. Pero mababa man o mataas, basta matutong Yun. Yun po mga kaibigan. At ito namang ating mga ibang mga texter, medyo nag-iinit na rin. Yung mga nagtatanggol kay Paulino daw, duwag. Yan, galit na ang ating mga texter. At kunting relax na lamang po kayo. At ito naman, sabi niya, dapat ay magpasalamat si Rolin sa'yo, Bigwas. Kasi may survey ka na. Pasalamat nga raw siya. At ito naman, pakilala ko siya. Ilanas niya, tapang niya. Ilabas niya, tapang niya. Galit na ito ating mga texter. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa programang Bigwas. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakasubaybay. Sa mga texter po dito, huwag kayong mag-alala. May araw po mababasa ko talaga lahat ito. Kasi hindi ko po talaga maubos. Sa dami po ninyo, 638 na po na nagdidito ang hindi pa nabasa. 1,000 po higit ang texter kanina. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag po kayong magsawa na sumubaybay sa programang Bigwas. Paglilingkuran ko po lagi kayo. Ito po, si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!